Oh, ito. Panoorin niyo ito. Good news, ha? Good news sa mga, sa mga smuggler. Nabigla nga ako, akala ko yung dati pang presyo. Ngayon, tumaas ng 150 kasi 1.3 lang ang bigay nila sa amin ito. Ngayon, 1.450 na. Walang magawa si Noel Valdez kundi bumili pa rin ng espesyal na bigas na paborito ng kanyang pamilya. Ito'y kahit na tumaas na naman ang presyo nito. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, nasa 52 pesos ang kada kilo ng mabibiling pinakamurang bigas. Wala ng regular meal na dati ay nabibili ng 38 hanggang mahigit sa 40 pesos kada kilo. Ayon sa mga retailer, wala naman silang magawa kundi mag-adjust din ng kanilang presyo dahil mataas ang kanilang hango sa kanilang mga supplier. Laki na tinaas ko na presyo. Alam magagawa. Igal lang ko sa Bukaw sa Intercity. Mataas na presyo ng palay ang sinasabing dahilan ng mga supplier kaya't nagpatong din sila ng presyo sa bigas. Sa tindahan, Hello, Madam Virginia, kumbangwa. Alam ko na kung sino. Wag mo nang alamin. Lalakarin ka ng mga bata nun, sigurado. May mga batang patay gutom yun Diligawan ka nun. Andiyan ka na naman, napakarupok mo, Madam Virginia. Tuloy. Ay, bagong Pilipinas. Tinaaling Christie sa Mega Q-Mart, 5 piso ang itinaas ng kada kilo ng bigas. Sabi nung supplier namin, hindi pa steady yung presyong ito, baka tumaas pa. Hindi pa daw steady, baka tumaas pa. Daming nabudol talaga ngayon, Sabi ko sa inyo Susunod na Mag-TBJ na lang kayo! Mga ensimada vlogger, para kumita kayo, mag-TBJ na lang kayo. Sige na. Anyway. araw pa, tataas pa raw. Ayon sa Ayun, sabi na 20 pesos 1/4 lang pala, hindi per kilo. Correct. Federation of Free Farmers, mahigpit na supply ang pamunahing dahilan. Sabi pa ni Boss Dada, hindi daw masarap yung murang bigas na 55, 52. Ang pagtaas ng presyo ng bigas. Bukod sa kakaunti ang ani sa lokal na tanim, ay konti din Coco Pandan na kanin? Ay, bigas? Ano kay lasa niyan? Lasang Coco Pandan ba talaga yan? Binabad ba sa Coco Pandan? Ano yan? Bakit naging ganyan yan? Hindi pa ako nakatikim yung Coco Pandan Masarap daw yan di ba? ng pumapasok na imported. Ay, dinorado. Di ba yun? Ay, iba pala yung dinorado. Kala ko yung... nilagyan ng dura. Ganon, dinorado. Joke lang. Pasensya na, hindi po kasi ako namamalengke kasi hindi na po ako kumakain ng bigas Sa restaurant lang, kayo naman. Pero ako kasi hindi ako nagsasaing. Pagka dito sa bahay, laging laging chop suey. Chop suey forever. Naamoy yan ng negosyante. Siyempre, yung iba dyan. Nag-silent viewer lang po ako. Totoo nga po, puro si Tulpo yung topic niya. Boring. Madam, naintindihan mo yung sinasabi niya. Ako, hindi sumakit ang ulo niyo. Hindi ko maintindihan sinasabi nun, Ako, OMAD lang. O yun, si Madam Regina. Uso na ngayon dapat OMAD lang no? Maximize hindi lang yung iba. Karamihan gusto mong i-maximize yung kita. Hindi ako magugulat kung kung more than 60 aabot ang retail price ng bigas. Ayon sa grupo, aani na ang mga magsasaka bago matapos ang Setyembre, pero sa Oktubre pa posibleng maramdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Sa pagdinig sa House Committee on Agriculture and Food noong nakaraang linggo, isa sa rekomendasyon ng DA ay bigyan ng green lane ang pagpasok sa bansa ng mga imported na bigas para makarating. Yun, bigyan ng green lane ng mga imported na bigas. I-priority natin yan. Ang weting, daming kumikita dyan Kayo naman ba't di nyo pa-priority yan? Ting agad ito sa merkado. Nakikipag-ugnayan na rin nila ang pamahalaan ngayon sa India at Vietnam para sa mga angkating bigas. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Ay nako. Sa totoo lang, ito lang, bakit nakakatawa lang talaga itong senaryo sa Pilipinas. Tayo ay bansang, alam nyo talagang totoo yung yung dati, yung I think 1950s yun Tayo talaga ang nag-e-export ng bigas
sa alam ko yung time na yan na I hope I'm correct on this part kasi naalala ko yan pinag-aralan namin yan ng history ng Korea. Pinag-aralan ko yan, kala nyo Nagpunta pa ako ng Korea para pag-aralan yung history ng Korea. At tayo ang nagpo-provide ng bigas sa kanila noon kasi naggegerahan ng North at South. So walang mga taniman, ganyan-ganyan. Tapos ini-export natin ang mga bigas natin, tinutulong. Kaya nga thankful ang Korea sa atin noon Dahil nga sa bigas natin. Tapos ngayon, tayo na nag-i-import. Nakakalungkot talagang isipin dahil hindi talaga nasuportahan ang ating mga farmers. Sana lang, itong mga farmers natin, alam yun, unti-unting kasi sa ibang bansa, manood kayo. Ako, nanonood ako ng mga vlog. High-tech yung paano sila mag-ani ng bigas. Sa atin, makikita mo pa rin, binababad pa rin sa karsada. Na nasasagasaan pa rin ng mga nagmumotor na may tae yung gulong Hindi, tanong ko yan kasi nung bata ako, naalala ko nung bata ako, nagpupunta kami sa mga probinsya pagka nakikita ko yung bigas nasa karsada. Sabi ko, paano kung may tae yung gulong ng sasakyan natin tapos nasagasaan natin yun? Di, yung tae na yun. Diba? Hindi ko nga maintindihan. Sabi ko, paano na yun? So, saeng, hanggang ngayon meron pa rin nun, di ba? Meron pa rin mga ganun-ganun sa probinsya. Kaya nga, hindi ko lang maintindihan paano nangyari at bakit ganun. Siguro napakagaling ng sekretary ng Department of Agriculture natin, no? Diba? Ang galing ng sekretary natin kasi lalong nagkakaroon tayo ng food security. Hindi pala food security, food insecurity. Bakit? Wala na tayo kaya na-insecure na tayo Bira Ay nako, kawawa naman tayo. At ang ito ang pinaka-ironic dito na part, di ba? Pinaka-ironic na part kasi yan yung pinaka-concrete na ipinangako ng presidente na magiging 20 pesos ang bigas. Ipinangako niya yan before the election. At nung election na, anong nanalo na siya, iniba niya na, pangarap na. Tapos, ito pa matindi. Yung departamentong nag-handle nun, siya ang sekretary. Ewan ko na nga lang kung hindi ka pa rin magigising bilang isang tanso, ewan ko sa'yo. Wala nang gigising sa'yo. Honestly, Hindi, alam mo kung ano naaalala ko dito. Ito, wag naman kayo pero ang naaalala ko dito, alam mo yung may namatay na rich man at saka yung mahirap na si Lazarus. Naalala niyo yung sa Biblia, di ba? May sinabi doon na nung namatay yung rich man, tapos napunta siya sa impyerno, tapos yung napunta sa langit, tapos nakiusap yung rich man. Sabi niya kay Abraham na sinabi niya, Abraham, can you allow me go back and talk to my friends and mga loved ones so that they would believe, ganyan-ganyan. As ang sagot ni Abraham, kahit meron pang dyan, bumangon sa pagkamatay, if they do not believe the prophet that God has sent, hindi sila maniniwala. Alam mo, minsan naaalala ko yan. Totoo lang Naalala ko yan na sa mga sa pangyayari ngayon. Sabi ko, kahit anong talagang mangyari, message na nangyayari ngayon, kung ang tao talaga bulag na. Walang biro. Kasi sampal na sa atin ito Sobrang sampal na sa atin na meron tayong bayan na puno ng tubig, puno ng farm, pero nag-aangkat ng bigas, nag-aangkat ng gulay, nag-aangkat, pati isda, inaangkat. Tapos ang presidente natin, ang sekretary,
ng departamento nag-handle doon. And yet, hindi ho tayo magising-gising. Sabi ko, kahit ano pang dumating na hindi maganda sa bayan natin, mukhang hindi na talaga magigising yung iba. Yun na naisip ko, walang biro. Pero hindi yun ang message ng Bible na yun, ha? Hindi yun. Iba yung message doon, ha? Pero naisip ko lang talaga, sabi ko, paano na? Parang wala na talagang ano, no? Parang kahit ano, sarado na talaga isip nila. Sarado na isip nila na hindi na kami magigising, ganito na to forever. Basta, mamamatay kami na Marcos loyalist, mamamatay kami Marcos loyalist, oo. Namatay kay sa gutom. Pero, Marcos loyalist pa rin sila. Nagigets nyo? Namatay sila dahil sa kapalpakan, dahil sa gutom, pero namatay pa rin silang ganun. Isipin mo, pinanganak sila. Nakaganon na yung kamay nila. Marcos pa rin. Marcos pa rin. Gugutom na sila, Marcos pa rin. Marcos pa rin. Mamatay na sila, Marcos. Wala na sila makain, Hindi, basta si Marcos. Patay na, Marcos pa rin. Ayun pa, no? Ganon kabulag. Alam mo, it's funny but it's really true. Totoo. Gutom na kayo. Marcos pa rin kayo. Hindi kayo natatawa sa sarili nyo? Tapos isisisi nyo pa sa iba, kasalanan ng iba. Alam mo, Gina Lopez Marquez, kulto na yan. Actually, perfect term yan. Bakit? Kasi pagpapa-aaralin mo, manood ka sa meron kasi ako mga pinapanood sa Netflix sa documentaries na mga kulto. Pag pinanood ko hindi nila alam talaga na, alam nila na kulto yung sinusunod nila, pero sumusunod pa rin sila. Ganon sila kakulto. Sabi ko nga, walang pinagkaiba sa politika. Pareho lang eh. Niloloko na, ginagahasa na ng pastor, yung mga congregation niya. Sunod pa rin na sunod. Bigay pa rin ng bigay. Inuubos na yung pera ng pastor yung nila. Bigay pa rin sila ng bigay. Sabi ko nga, pambihirang buhay to, kultong-kulto, parang Pilipinas. Hindi, sa totoo lang ha, makikita mo yung pagiging kulto. Hindi lang naman sa politika kahit sa vlogger, ang dami diyang kulto. Alam na nilang malimali yung vlogger nila, sige pa rin, sinusunod pa rin. Diba? Isipin mo ha, caught na nila in the act na tinitwist yung truth. Isipin mo, ako at saka si Ana Ruth, pinagagawa nila ng istorya na kesyo nangingi kay Ana Ruth dahil sa mga biro ko dito. Alam nyo naman, biruan namin yan. Matagal na namin biruan yan. Yung shades pa lang, biruan na namin yan. Kay Boss Randel, biruan na namin yan. Pero yun ang gagamitin nila to deceive their people, their followers, and yet their followers will believe. How stupid is this? Hindi, di ba ho? Isipin niyo yan ha. Gagamitin nila yung biruan namin nila Ana Ruth. Gagamitin nila yung biruan namin nila Boss Randel. Pati nga biruan namin ng Mocha Girls, ginagamit nila eh. Para lang patunayan nila na talagang nangihingi daw ako. Anak ng wewe naman yan. Sabi ko, tanga lang talaga. Maniniwala naman yung mga kulto nilang followers. Isipin mo kung ikaw may utak, sandali, magkakaibigan to mga ito eh. Nag-aasaran to mga ito eh. Di ba? Pambirang buhay yan. Ang sabi nga nito, opo, napanood ko yan, pati yung Ray-Ban kay Yorme. Isipin mo yun ha. Yung biruan yun ni Mocha, dinamay pa.
Ang bobo talaga. Tapos naniniwala, doon ka magtataka. Lantaran ng niloloko sila nung vlogger nila. Harap-harapan. And yet paniniwalaan nila. Ano yun? Sadyang tanga lang kayo? O sadyang gusto nyo lang paniwalaan yung vlogger nyo?